Hello mga mahal, good morning, good evening, or good afternoon kung saan man tayong dako ng mundo mga mahal or sa labas ng bansa ng Pilipinas. Mga mahal, today may ibibigay po akong verse sa inyo mga mahal. Samahan niyo po ako at ito po ay matagpuan sa unang Thessalonica 5:16-24. Ang sabi po dito, mag-alala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Ayan. Ang tinutukoy po dito, lagi pong mag-alala na minsan ang ating mga bagay ng mga pinagdadaanan po ba ay may mga kanya-kanya tayong sistema sa buhay natin. Pero ang sabi po dito, magala kung doon sa sistema na yun na sobrang bigat yung ating pinagdadaanan or maging sa ating sistema, sa ating pamilya or sa ating mga anak or sa ating asawa or sa ating mga pangangailangan sa araw-araw kung wala man tayong trabaho or yung higit sa lahat po yung matindi yung may pumanaw po sa ating pamilya. Di po ba yun ay sobrang bigat po mga mahal. Pero ang hamon dito, mag-alala kayong palagi. At ang masunod dito, palagi kayong manalangin. Ibig sabihin doon sa gitna ng mga karanasan natin, lagi natin ito ay ilulog po sa ating Panginoon Diyos po mga mahal. Pangatlo nito po ay laging magpasalamat. Ibig sabihin, ano man ito, problema man ito, ano man karanasan ito, ay lagi pong magpapasalamat dahil po yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay mga mahal. Kaya kailangan sa gitna na yun po ay nandoon yung ating kagalakan at higit sa lahat yung ating laging makipag-ugnayan sa panalangin at nandoon po laging ay magpapasalamat po. At nakikita yun ng Panginoon Diyos po mga mahal, yung mga karanasan na yun or masaya man tayo or wala man tayong problema, hindi po ba dapat lagi po ganun na lagi tayong nakikipag-ugnayan, lagi tayong malapit sa Diyos at lagi po tayong nagagalak or lagi nanalangin at higit sa lahat papasalamat po mga mahal. Sa tutulong po ngayon po ay may karanasan po kami sa buhay dahil po ay nung nakaraang buwan ay yung aking brother-in-laws namatay. At tapos ngayon na naman po ay isang araw na lang bago mag-isang buwan po ay yung brother-in-laws ko naman po yung na-confine po ng 6 months po sa ICU ay talagang pinaulian po siya ng buhay. Kaya talaga sabi ko nga itong verse na to po ay ibinigay ko dahil at nagpapasalamat po ako dahil sa gitna na mabigat po yung problema sa pamilya namin, pero thanks God dahil nandyan po yung pagsusustain at yung pagkukumport po ng ating Panginoon Diyos po sa pamilya po namin. At isa lang po ay mabigat po talaga yung mawalan ka sa buhay na pamilya or talagang doon ang pinakamasakit po ba? Di po ba? Pero pag sa Diyos po tayo ay doon sa gitna po ay ng ating mga karanasan, di ko sabi kanina, magala at lagi po manalangin at magpasalamat po. Nandyan po siya na talagang nagiging kaagapay natin at higit sa lahat po ay nagiging magaan na lang doon sa sistema po na ng ating mga buhay kung lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin.
nagpapasalamat po ako na nawa ito ay yung pagkukumport ng Diyos sa amin ay patuloy namin maranasan sa buo naming pamilya. At maging ako rin po mga mahal ay may karanasan din po talaga na dito lang po sa aking health. Nakikita nyo itong sa aking right nose at maging sa right face ko po ay ito po ay masila na sakit po mga mahal dahil nakuha ko ito noong time po na ako'y nagtatrabaho po as direct seller or yung last ko pinagtrabahuan po ay sa pension plan. Naging ahente po. Lagi po ako na-expose po mga mahal sa init. Kaya na-encounter ko itong karamdaman ito po mga mahal. Last 2010 nagpa-opera na po ako mga mahal. Ito po ay itong ditong taloka po, natanggal na po yan. Ang sabi ng doktor, maaari pong bumalik at maaari hindi. Pero yun na po, bumalik po itong aking sakit na to. At yun na po, nag-trigger siya, no? Lalo na nung nag-lockdown po mga mahal. Talagang nag-trigger po itong sakit na to. At sa lahat, talagang sabi ko, time na yun, siyempre walang mga work, pero alam niyo po, talagang nagpapasalamat po ako, sinustain kami ang buong pamilya namin. Talaga sabi ko nga, kung talagang lagi tayong sa Panginoon na lumalapit, talaga nandyan lang po siya. Kaya ngayon, sinurrender ko na lang po ito sa Panginoon Diyos dahil siyempre mag-iisip pa po ako kung paano yung panalaki para patungkol dito. Dahil sabi nga, sa Bible ay siya naman talaga po yung ating healer po mga mahal. Kaya yun na lang po ay pinapatibay ko na lang po yung aking pananampalataya at higit sa lahat yun na po, pinapatibay ko na lang para po sa aking sarili at maging sa aming buhay po mga mahal. Yun na po mga mahal at talaga yung sabi nga sa Bible, sa Matthew 20:21, kung mayroon tayong pananampalataya na tulad ng isang butil ng mustasa, na kung ano mahingin natin ay yung kabilang bundok na lilipas sa kabilang bundok. Talagang dapat ganun ka-strong yung ating pananampalataya po. At yun po talaga yung aking pinanampalatayanan po mga mahal na ang Panginoong Diyos po yung healer ng aking buhay. Dahil ako po ay hindi na po sa ngayon hindi po ako nagpapadoktor mga mahal. At tungkol po dito, itong nilalagay ko na lang po dito, yung parang plaster na lang po yan kasi usually may ointment na ina-apply po ako dito. Tinanong po ito sa Mercury kung ano lang yung parang prevention lang po. Pero thanks God, parang naging ano lang po siya, pero nandiyan pa rin po talaga. Pero buo yung pananampalataya ko na alam ko na ang Diyos po ay siya talaga ang kikilos at siyang magpapagaling po. At itong aking ano po ay ibabak niya to sa normal po mga mahal. Kaya nahihiya po ako mag-expose po sa pamagitan po ng camera. Di po ba mga mahal? Kaya minsan may time po yan. Pero ngayon hindi na po ako ngayon para at least alam niyo na po na talagang may karanasan po ako dito. Kasi dati po yung ano nito ay nakuha dito yung after na operahan ako ay masilan niya po talaga. Parang ano siya, skin cancer or squamous basal cell carcinoma. Pasensya na po sa aking salita. Alam niyo naman may pagkabulol-bulol po si Ate Nelson. Pero hindi ko yung dinideclare. Kasi nga, sabi ko, masikip na makapangyarihan ang katawan ng Panginoong Hesus po. Yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba sa Isaiah 53:5? Hindi po ba? Sa kanyang bukbok, sa kanyang mga latay, tayo po nagsigaling. Ayan, di po ba? Ang nais lang po ng Diyos po, yung talagang pananampalataya po, buong-buo sa bawat ating mga karanasan po sa ating mga buhay. At yun po ay mangyayari kung talagang buo yung ating pananampalataya at higit sa lahat po, mayroon tayong kaugnayan sa Panginoong Hesus po.
At kung siya po ay talagang tinanggap na natin na ating Savior sa ating mga buhay, nag-confess po tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap po siya, ibig sabihin, mangyayari po yun sa ating mga buhay, mga mahal, dahil ayon nga sa John 3:16, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan, tayo po yun. Ibinigay niya ang kanyang kaisang bugtong na anak upang sino mang manalig mananampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak or mapunta doon sa impyerno, kundi ilipat na doon sa buhay na walang hanggan, doon sa eternal life po, mga mahal, di po ba? Yun po, yun po yung talagang ginawa ng Diyos po sa atin, mahal na mahal niya po tayo. At isinalang-alang niya ang kaisa niyang bugtong na anak na walang iba po kundi ang Panginoong Jesus po sa ating mga buhay upang magkaroon lang po tayo ng tunay na ibig sabihin ugnayan, dahil sabi nga sa salita ng Diyos, John 14:6, ako ang daan at katotohanan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Di po ba? Ang liwanag po doon, mga mahal. Sa pamagitan lang po ng Panginoong Jesus, yung ating pakipag-ugnayan sa God the Father, dahil siya po yung daan upang makakarating po yung ating mga prayers po sa ating God the Father, at yung po ay sa pamagitan lang po ng Panginoong Jesus. At sa pamagitan ng Panginoong Jesus, ang bawat isa sa atin ay may buhay na walang hanggan dahil namatay siya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kamatayan na yun ay napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. At higit sa lahat po, yung kamatayan, yung pangalawang kamatayan, yung death, spiritually, yung pangalawang kamatayan na yun, pagtagumpayan na po. Kaya once na mayroon kang relasyon at tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, nagsisika sa iyong kasalanan at namuhay ka na ayon sa kaparaanan, ibig sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos po, or kaparaanan ng Panginoong Diyos po. Ibig sabihin, hindi ka na mangangamba kung anumang oras na ikaw ay bawian ng buhay, dahil assure na po yun na mayroon kang kaligtasan po. At patuloy lang po nawa na ito ay yung mga iba nakakapanood nito, nawa po ay lahat tayo ay mayroon na talagang personal na relasyon po sa Panginoong Jesus po, mga mahal. At salamat po, mga mahal, ito lang po yung maibibigay kong sharing for today, and thank you sa lahat po na mga nagsusubaybay sa aking channel, at nagpapasalamat po ako sa aking mga classmate dito sa YT, maging sa Team Kubo at yung aming tagapanguna dito, si Ganda Happy Mommy, at hindi ko na po isa-isahin ang aking mga kasama dito. Salamat sa inyo lahat, sa bawat isa sa atin na nagsusuportahan po. At doon sa aking pagla-live, thank you sa lahat ng mga nagbababad, at hindi ko na rin kayo isa-isahin dahil mahaba na naman po ito, mga mahal. At higit sa lahat, mag-ingat tayo kung saan man tayong dako ng lugar or panig ng mundo. Ang ito lang maisasabihin ko at maibibigay lagi sa inyo, mga mahal, lagi pong manalangin, at yung Sunday, ibigay po natin yan sa Panginoon Diyos po. Yung higit sa lahat, yung time natin sa Kanya, mga mahal, at para ay may assurance tayo, yung patuloy yung provision ng ating Diyos po sa bawat pamilya natin, maging sa sarili natin po, mga mahal. Hindi lamang yun, kundi yung ating maging safe day na kalagayan, yung ating tunay na relasyon na mayroon tayong ugnayan sa Panginoong Jesus upang magkaroon ang bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan, yung eternal life po. Salamat po, mga mahal. Thank you sa inyo lahat, at salamat, and God bless us all. See you in my next video. Ito lang po yung aking ginawa muna ngayon, and thank you, nawa po ay ito ay ibig sabihin na may naitulong po ako at may naibigay na konting encouragement, or yung tunay na ibig sabihin yung mayroong pakinabang itong aking ibinigay na mensahe po ngayon po, mga mahal. Salamat po. See you. God bless us all.